Gusto nyo ba ng kwentong kalibugan? Malaya ninyo itong mapapakinggan sa aking YouTube channel. At kung bago ka pa sa aking channel, pakipindot ng kulay pulang subscribe at pakihit na rin ng notification bell and hit all para siguradong mapapakinggan ninyo ang aking mga bagong i-upload na mga videos. Maraming salamat po. Araw ng Lunes, maaga akong gumising para ihanda ang aking sarili upang mag-take ng exam para sa scholarship ng isang universidad. Hindi ko mawari ang aking nararamdaman sa mga oras na yun. Halong kaba at excitement ang aking nadarama. Kaya handang-handa ang aking isip at buo ang aking loob na maipasa ko ang exam. Bandang 2:00 na matapos akong kumuha ng pagsusulit. Dahil sa dami ng estudyante ay matagal akong nakapasok. Ilang araw na lang, malapit nang lumabas ang resulta ng pagsusulit. Halos lahat ng santo ay dinasalan ko na sana maipasa ko ang pagsusulit. Hindi nga ako nabigo dahil isa ako sa mga nakakuha ng scholarship. Walang paglagyan ang aking tuwa sa oras na iyon. Ipinangako ko sa aking sarili na kahit anong mangyari ay magtatapos ako ng pag-aaral. Dahil alam kong ako na lang ang tanging pag-asa ng aking mga kapatid. Dumating na nga ang unang araw ng pasukan sa universidad. Kaya gumising ako ng maaga upang ihanda ang aking sarili para hindi ako mahuli sa pasukan. Masaya ang unang araw sa pagpasok ko dahil marami akong naging kaibigan. Pero naiilang ako sa kanila dahil halata sa mga porma nito ang mga mapera at mayayaman, habang ako wala. Pero hindi ito naging hadlang upang ikahiya ko ang aking kalagayan. Pagkatapos ng urang araw ay nagmadali akong umuwi para pumasok sa trabaho. Sobrang hirap lalo na at ulilang lubos na kami. Kaya lahat ng racket ay pinasok ko na. Basta ba marangal ito at walang tinatapakan na tao. Hindi maipagkakaila na pagod ang aking katawan sa araw-araw. Pinagsasabay ko ang pag-aaral at pagkakayod. Kailangan kong pagsabayin ang trabaho at ang pag-aaral upang matustusan ang araw-araw naming pangangailangan. Maging ang kinabukasan ng aking mga kapatid ay nakasalalay sa aking mga balikat. Habang nagtatrabaho ako sa fast food chain, hindi ko maiwasang mainggit sa mga batang nakikita ko, kasama ang kanilang mga magulang. Napakasaya nila, napakaswerte nila dahil may mga magulang silang gumagabay sa kanila. May masasandalan sa oras ng pangangailangan. Hindi ko napansin na tumutulo na pala ang luha ko. Naalala ko ang aming masaya at buong pamilya nung nabubuhay pa ang aking mga magulang. Napamulagat ako nung biglang may humima sa ulo ko. Hindi ko napansin na lumapit na pala ang kanilang ina sa akin. "Iho, anong problema?" Pagtatanong nito sa napakalambing na boses. Ma'am, pasensya na po. Paghingi ko ng paumanhin sa babaeng customer. Ngumiti ito sa akin ng napakatamis at agad din itong bumalik sa kinaroroonan ng kanyang pamilya. Nakaramdam ako ng pangungulila sa aking mga magulang dahil sa pangyayaring iyon. Sa isip ko ay kay sarap kung may mga magulang ka na nasa tabi mo. Handa silang gumabay at umalalay sa iyo. Yan ang maliit na boses sa isip ko. Maging sa pag-uwi ko ay lutang ang aking isip habang naaalala ko ang sandaling buo pa kami. Isang masayang pamilya na may mapagmahal na ama at mapagalingang ina. Hirap ako sa pagtulog kahit sobrang pagod ng aking katawan. Sumapit ulit ang gabi, oras na ng aking trabaho. Habang naglilinis ako sa mesa ay napansin akong nakasulat dito.
Tiningnan ko ito ng mabuti. Isa pala itong math problem. Sigurado akong nahihirapan ang taong nagsulat nito. Kumuha ako agad ng marker at sinagutan iyon dahil alam kong babalikan ito ng taong nagsulat dito. Alas 10 na din ng gabi kaya nagmadali na ako sa aking ginagawa upang makauwi na ako at makapagpahinga dahil may pasok pa ako bukas ng umaga. Nung naglilinis na ako ng mesa, may napansin akong isang bagay sa ilalim nito. Sa isip ko, marahil nalaglag ito ng taong nagsulat sa mesa. Agad ko itong dinampot at tinago dahil alam kong maraming taong magkiklaim ito pag pinaalam ko. Kaya napagdesisyonan kong ilihim na lang ang tungkol dito. Alam kong hahanapin ito sa taong tunay na nagmamay-ari ng pitaka. Mag-aalas 11 na ng gabi nung nakauwi ako sa bahay. Tulog na ang dalawa kong mga kapatid. Kaya dahan-dahan kong sinara ang pinto saka nagtungo sa kusina upang maghanap ng makakain. Pagkatapos kong kumain ay agad akong tumungo sa kwarto para makapagpahinga na. Pagkahiga ko ay agad akong nakatulog dahil sa sobrang pagod ng aking katawan. Napakadami ko kasing ginawa sa gabing iyon dahil madami ang customers na nagsaydatingan dahil araw yun ng Sabado. Napasarap ang aking pagtulog dahil sa sobrang pagod ko. Naalimpungatan ako dahil sa sobrang init. Agad akong bumangon at kinuha ang relo. Pagtingin ko ay alas 10 na pala ng umaga. Pagkalabas ko ng kwarto ay agad akong tumungo sa banyo upang maligo. Nagmamadali ako sa pagligo dahil late na ako ng 1 oras sa trabaho. Jack, sabon ang aabutin ko sa aming boss. Ayaw na ayaw pa naman niya na may trabahador na pumasok ng late. Mabuti na lang dahil yun ang una kong pagkakataon na pumasok ng late. Himala, hindi ito nagalit. Pinagbigyan niya ako. Agad akong pumasok sa comfort room upang magbihis ng uniforme. Nagmadali akong lumabas upang pagsilbihan ang mga customers na nandun. Agad kong tinungo ang mga ito upang kunin ang kanilang mga orders. Pinakiramdaman ko lang ang buong paligid kung may customer ba na maghahanap sa pitakang napulot ko kagabi. Umabot ang buong maghapon ngunit wala pa rin naghahanap dito. Sa mesang may nakasulat na math problem ay may umupong babae. Ang buong akala ko siya ang taong laging nagsusulat sa mesa, pero nagkamali ako. Bandang alas 5 ng hapon may lalaking pumasok. Kapansin-pansin ang gwapo nitong muka. Litaw na litaw ang maputing balat na malapursilana na para bang kutis babae. Napakaamo ng kanyang muka at bagay na bagay ang suot nitong itim na t-shirt at pantalon. Mahahalata mong mamahalin iyon. Pawisan din ito pero mas nangingibabaw ang amoy ng kanyang pabango. Mas lalo itong nagiging gwapo at hot habang pinupunasan ang kanyang pawis. Tinitigan ko ang mukha nito dahil pamilyar siya sa akin. Nakita ko na ang lalaking ito, hindi ko lang matandaan kung saan at kailan. Hindi ko na malaya na tinatawag niya pala ako upang umorder. Hindi ko iyon napansin dahil nakafocus ang atensyon ko sa kanyang maamong muka. Hindi ko alam na titig pala ako dito. Napukaw lang ang atensyon ko nang bigla niya akong kinalabit sabay nagsalita. Hoy, tumutulo laway mo oh. Hindi, joke lang. Pa-order ako. Halos mataranta ako dun. Sa sobrang hiya ay napakuyom ako at nagkanda utal-utal habang tinatanong ko ang order niya. Matapos kong kunin ang order niya ay agad akong tumalikod upang pamunta sa kitchen para ibigay sa kanila ang order. Mag-aalas 12 na ng gabi ngunit hindi pa rin ako dinadalaw ng antok.
Hindi ko maintindihan kung bakit hindi maalis sa isipan ko ang binatang iyon. Habang nakapikit ay bigla akong napabangon sa pagkakahiga ko dahil nakita ko ang mukha ng binata. Naguguluhan at naninibago ako sa aking mga nararamdaman. Ay, naku naman no. Sambit ko habang inis na inis sa aking sarili. Marahil nga ay nababaliw na ako, hindi siya mawala sa isipan ko. Ano ba naman to? Hindi ako makatulog buong gabi, kaya antok na antok ako habang nasa klase. Pilit kong nilalabanan ang aking antok dahil nasa oras ako ng leksyon. Hindi ko namalayan na bumagsak na pala ang aking talukap at tuluyan ng nakatulog. Nagising na lang ako na may gumising sa akin habang nakuyok ko sa armchair. Agad kong itinaas ang aking ulo para tingnan kung sino ang gumising sa akin. Pagkatingin ko, ang professor pala namin. Prof, sorry po kung nakatulog ako sa klase mo. Paghingi ko ng paunahin dito, tumango-tango lamang ang aming professor bilang sagot niya. Alam niya ang aking sitwasyon, alam niyang pinagdadaanan ko, kaya siguro hinayaan na lang niya akong makatulog. Nauna na itong lumabas at sumunod na rin ako. Nung nasa may kantina ako, nagmistula akong estatwa dahil nakita ko ulit ang lalaki kagabi doon sa pinagtatrabahoan ko. Napahinto ako habang titig na titig sa binatang nakatayo sa kantin. Mas lalo itong naging gwapo dahil sa suot niyang uniforme. Bagay na bagay sa kanyang malaanghel na mukha. Kaagad naman akong napansin nito at tinitigan habang nakangiti. Alam kong namumukha niya ako. Habang nakangiti siya ay sumilay ang dalawa niyang dimple sa kanyang magkabilang pisngi. Halos nabato ako sa kinatutayuan ko habang humahakbang siya papalapit sa akin. Sobrang bilis na naman ng tibok ng aking dibdib na animoy tumakbo ako ng ilang meter dash sa field. Nung nakalapit na siya sa akin ay agad siyang nagsalita. Di ba ikaw yung waiter sa fast food chain kagabi? Pagtatanong nito sa akin, ako nga po sir. Habang nauutal na pagsagot dito. Akalain mo yun, dito ka din pala nag-aaral. Tila umurong ang mga dila ko dahil hindi ko sukat akalain na magkikita kami dito. Paras pala kami ng universidad na pinapasukan. Tumango na lang ako sa kanya bilang sagot sa tanong niya. Ilang sandali lang ay humakbang na din ito papalayo sa akin. Ako nga pala si Leo, pahabol nito. Hindi ko maintindihan ang aking nararamdamang emosyon sa mga sandaling iyon. Naghahalong kaba, saya, at pagkataranta. Ilang sandali din akong nanatiling nakatayo na wala sa sarili. Halos hindi ako makapaniwala sa mga nangyayari. Tila ba pinaglalaruan ako ng tadhana. Lalo na nung pumasok ako sa gabing iyon sa trabaho, ay muli ko siyang nakita sa fast food chain. Doon pa rin siya sa dati niyang inuupuan. Iilan pa din ang taong mga customer, kaya tanaw na tanaw ko siya kahit nasa pinakadulong party siya. Maya-maya ay kumaway na ito, hudyat na mag-o-order na siya. Kinalabit ko ang aking kasama para siya ang mag-asikaso dito. Gumawa na lang ako ng dahilan para mapapayag ko siya. Strikto yan, no? Pagtatanong ng kasama ko, ano ka ba hindi? Nakalimutan ko, may pinapagawa pala sa akin si chef. Pagdadahilan ko sa kanya. Pagkatapos niyang marinig ang aking rason ay agad na niyang pinuntahan ito. Nakatayo lang ako sa pwesto namin habang naghihintay ng may mag-o-order. Bumalik ang aking kasama sa pwesto namin at nagsalita. Gusto daw niya na ikaw ang mag-asikaso sa kanya. Ano ba naman to? Ba't ako talagang gusto niyang mag-asikaso sa kanya? Pagrereklamo ko sa aking sarili. Hinugod ko na ang natitira kong lakas ng loob. Kinakabahan na naman ako habang naglalakad papunta sa kanyang pwesto. Hindi ko maintindihan ang aking nararamdaman.
Parang nawawalan ako ng lakas habang papalapit sa kanya. Pakiramdam ko ay nanlalambot ang aking buong katawan. Nung nakalapit na ako sa kanya ay agad kong kinuha ang kanyang order. Ewan ko ba, hindi ko maintindihan ang aking nararamdaman. Mas lalong tumitindi ang tensyon at kaba na aking nadarama sa mga sandaling kaharap ko siya. Maging ang panginginig at panlalambot ng aking katawan ay mas lalong tumitindi pa. Habang hinihintay ko ang kanyang order ay napansin ko ang isang pulang marker. Pagkatingin ko sa mesa ay may bago na namang math problem ang nakasulat dito. At sa pinakababang parte nito ay may nakasulat na thank you. Dito ko na nalaman na siya pala ang taong nagsusulat sa mesa. Napansin niya siguro ang aking pagkatitig sa mesa kaya nagtanong ito sa akin. Alam mo ba kung sino ang laging sumasagot sa isinusulat ko na math problem dito? Agad akong umiling-iling bilang sagot ko sa kanya. Kinakabahan na naman ako, hindi pa naman ako magaling magsinungaling. Ngumiti lang ito at tumango-tango na din. Matapos niyan ay binigay niya na sa akin ang kanyang order. Dali-dali akong tumalikod at nasabi ko sa sarili ko, "Ay, salamat, kunting tiis na lang, matatapos na." 15 minuto na ang nakalipas, ayan na, tinatawag na ako ni chef para ihatid ang order niya. Ako, kinakabahan na naman ako, nanlalamig na naman ako. Parang nanlalambot na naman ang aking buong katawan. Muntik nang nadula sa kamay ko ang tray na naglalaman ng order niya dahil sa sobrang panginginig at panlalamig ng aking katawan. Nung nakarating na ako sa kanya, ay nilapag ko sa table ang pagkain ng dahan-dahan. Akmang tatalikod na ako ay bigla itong nagsalita ulit. "Teka lang, o-order pa ako." Sambit niya sa akin. Ano ba yan? Sinasadya talaga ng lalaking ito na isa-isahin ang order niya. Ba't kasi hindi na lang niya ito sinabay kanina? Pagrereklamo ko sa aking sarili. Hindi ko pinakita sa kanya ang inis na aking nararamdaman dahil customer namin siya. Hindi ko pwedeng gawin yun dahil sabi nga nila, customer is always right. Hindi ako nagpakita nito ng inis at pagkawalang gana dahil baka i-report niya ako sa department namin. Ako, ano ba naman to? Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Abangan po natin ang mga magaganap sa susunod na kabanata ng ating kwento. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sumainyo nawa ang kalibugan pero paalala lang, bawal kamayin, baka mapanis yan.